Dito na naman tayo sa another episode ng ating Bad Rattles Boxing Channel. No? Pag-uusapan natin to, congratulations muna dito kay Cuadro Alas dahil siya po ay tinanghal bilang isa sa mga, kung hindi ako nagkakamali, may award po siya sa Pacquiao Elorde. First Pacquiao Elorde Award, isa sa mga napakaraming Boxer of the Year. No? Congratulations sa ating 3 Division World Champion. Ang nakita ko pa yung isang video na napanood ko kay Pau Salud na tinanggap ni Sean Gibbons yung award ni John Rail Casimiro. So wala naman akong problema ron, no? Hindi ko rin alam kung na-inform ba si Cuadrolas o hindi. Ang importante, kinilala po siya ng Pacquiao Elorde, no? Pacquiao Elorde Award, alam ko yun eh. Si Manny Pacquiao at si Gabriel Flash Elorde, mga Pilipino. Mga Filipino World Champion po yun, no? So, hindi po yan kaya karangalan po ng Pilipinas. Pinapakita lang puro na karangalan ng Pilipinas. Itong si Cuadro Alas. Yan. Yun naman talaga yung importante, no? Ano't ano man yung reaction, kung pinagtatawanan man ni Pau Salud, mukhang tawa ng tawa, mukhang hindi natin alam kung bakit nakakatawa yung tagpo na si Sean Gibbons yung tumanggap. Wala na kaming pakialam. Ang importante sa amin, yung pangalang Manny Pacquiao at Gabriel Flash Elorde ay kumikilala pa rin sa kapwa nila boxing great na si Cuadro Alas, no? Yun ang importante, mga Pilipino nire-recognize yung mga kapwa Pilipino. Ayun po ang importante doon. Yung ibang nasyon, ano naman magagawa namin kung hindi nyo kami i-recognize? Hindi nyo i-recognize yung mga Pilipino, di ba? Ang dami-dami yung mga boksengerong nire-recognize. Kung tapat man yung sa damdamin ni Sean Gibbons yung pagkuha ng award o hindi, wala na rin kaming no? Hindi na rin namin pinakikialaman. Ganun lang naman. Wala namang issue niyan. Para lang masabi namin sa inyo, lahat po yan masyado ng malayo, no? Ang layo na po ng kung panonoorin niyo po yung mga latest video ni Cuadro Alas, enjoy yung pag-enjoy, di ba? Parang maraming apektado kayo yung pag nagbabasa ako ng comment dun sa mga nagpapalabas niyan, apektado masyado yung mga tao. Wala naman pong problema diyan dahil napakatagal na pong panahon na naka-move on na yung mga Casimero, no? Sana mag-move on na rin kayo lahat. Pero yung ginawa ninyo sa Philippine boxing, yung grupo ng mga haters ni Cuadro Alas, nariyan, nagkita-kita naman dyan, no? Nakita-kita. Sabi ko nga nung isa sa mga vlog ko, hindi po si Casimero naapektuhan. Nung ginawa niyong paninira kay Casimero, hindi po naapektuhan si Casimero kasi nag-enjoy po siya. Ine-enjoy niya, kinita niya sa boxing, no? Ine-enjoy niya yung newfound na yung kanyang bagong promotion, no? Hindi niyo naman makokontest yung lagi nating sinasabi na mas malaki kinikita ni Cuadro Alas ngayon. Di ba? Wala naman pong nagsasabi na mas malaki kinita ni Cuadro Alas noon, no? Kasi direkta naman eh. Kasi alam niyo po, pag natugunan niyo na yung isang
pag natugunan niyo na yung ano, yung mga pangarap niyo na maging world champion, puwede namang do'n naman sa isang pangarap na ahon na sa hirap. Napakahirap naman no'n na marami pong world champion 'no, katulad nga ng sinasabi ko, maraming world champion yung nauwi sa wala yung kanilang mga kinita. Masaya po kami na si General Casimero 3 division world champion at nakikita po natin lahat na nariyan pa 'no. Hindi naubos sa bisyo, hindi taliwas sa gustong palabasin na yung pagiging maangas niya ay hindi po pagiging maangas niya sa ring ay hindi po yan na nag-spill over para maging bad boy sa totoong buhay, no? Actually, isa po siya sa mga hinahangaan ng mga sportsman dahil panay ang pagbabalik niya sa komunidad, no? So, congratulations kay Janrel Casimero. Ano man yung mga pahaging, ano man yung mga gustong iparating ng mga tao, wala na yan eh. Over na yan. Tapos yung mga gustong nakakatawa, no? Yung mga tao hanggang ngayon, yung mga fans nila, yung mga fans na mga anti-Casimero, yung mga hater ni Casimero, hanggang ngayon isang panawagan nila, no? Bumalik si Casimero sa dating promotion. Ang dami niyong boxer. Hindi po ba? Bakit hindi na lang yung boxer ninyo, yung pag-igihan nyo, galingan nyo, sabihin nyo, kompleto kayo ng mga hinahanap nyo kay Casimero. No? Yung mga sinasabi nyo palit trainer, hindi nyo masabi sa kanila. Yung sinasabi nyo kompletong mga kompletong alalay gawin nyo na lahat sa mga ibang boksingero. Pero masaya na po si Casimero, masaya na po si Cuadro Alas sa kung ano man na narating niya ngayon sa buhay. Isang laban na lang naman po talaga yung gustong-gusto namin para kay Casimero. Si Inoue na lang po eh. Kaya wala naman, hindi naman po yan nakabatay kung kaninong promoter. No? Kay Inoue lang yan at kung makukumbinsi ng promoter ni Inoue tsaka si Inoue lang po ang pwede. Kahit na ano pong talkies ninyo na ibang tao pa maliban kay Inoue ang may kakayahan na mag-create ng laban ng Casimero versus Inoue. Hindi po kami naniniwala na yan. Wala na kayong kredibilidad para ipagmalaki na kaya hindi nakakalaban si Casimero kay Inoue ay dahil sa kung ano pa man. Isa lang po ang dahilan, ayaw ni Inoue lumaban, tapos. Okay? Congratulations muli dito sa ating angas ng Pinas. Dahil kahit papano, meron lang kung puna, no? Matagal ko nang naano to kaya hindi ganong kakaiba po sa Boxer of the Year o Fighter of the Year ng ina-award po sa Amerika. Di hamak po na mas maraming boksingero, no? Pero pag nagtanghal po sila ng Boxer of the Year, isa lang talaga yung boksingero na may pinakamalaking achievement ngayong taon, no? So sana hopefully yung para magkaroon naman po talaga ng excitement yung award giving natin. Sana yung Manny Pacquiao at Elorde Awards sana po gawin na pong isa na lang talaga. No, yung magkakaroon talaga ng panel of judges mula po sa mga referee, judges, mga boxer din na sila po talaga yung mamimili ng sila talaga yung mamimili ng isang Boxer of the Year para sa
isang taon kasi mas nakaka-proud po yun eh, di ba? Kung ako po tatanggap ng award at boksingero ko tapos ang dami namin, parang hindi rin po, parang hindi po siya ano, hindi po siya talaga yung nababawasan po yung prestigiyo, no? Parang PBA. Kung maraming itatanghal na MVP, most valuable player, di ba? O sige, 10 ang ating MVP ngayon. Parang walang dating eh. So, ako isa lang po ang wish ko sa sana sa mga susunod na Pacquiao at Elorde, Pacquiao Elorde o Elorde Pacquiao Award, sana po isa na lang yung ano, yung mga kategorya na lang. Halimbawa, i-pattern na rin natin sa mga binibigay na award, no? Halimbawa, yung hindi ko alam kung meron sila, hindi naman na televise eh. Hindi ko alam kung meron silang yung Fight of the Year o Round of the Year. Alam niyo yun, yung ganon, yung Fighter of the Decade. Sana ganon na lang, tapos isa-isa lang yung nananalo para naman po very exciting, di ba? May pagmamalaki mo talaga na ako yung Boxer of the Year noong 2023. Ako yung Boxer of the Year noong 2024. Hindi yung lahat ng champion at dating champion, Boxer of the Year lahat. Yan lang naman ang suggestion ko sa susunod, no, yung sa ano, sa mga organizer po ng Pacquiao Elorde Award. O kung nakasanayan na nila yan, sana magkaroon tayo ng award na ganun talaga, no? Isa lang. Isa lang sa buong taon, no? Na Pilipino. Okay. So yan lang po yung natin. Walang problema diyan. Move on na kayo. The damage has been done, no, sa Philippine boxing. Siguro hangga't kinakantsawan ninyo si Casimero, patuloy po yung pagbibiyak-biyak ng mga mga boxing fans kasi babawi eh. babawi po si yung mga fans pala, no, na ni Casimero, hanggang may nangangantyaw mula sa inyo, hanggang may nagsasabi sa inyo na boy hingal, hanggang may nagsasabi sa kampo ninyo na palit trainer, hanggang may nagsasabi sa kampo nyo na bakit hindi makalaban kay Inoue. Hanggang kinakantsawan po ninyo si Casimero. Ang balik po niyan, no, sa mga boxer din ng particular yung MP promotion, yung identified sa MP. Naturalesa lang yun. Ginagalit niyo yung mga fans ni Casimero. Natural, babawi yan. Yun yung ano natin diyan. So, punta na po tayo rito sa ano, no? Medyo tumatagal, nagiging exciting po para sa mga boxing fans itong laban, dalawang laban, no? Ito pong laban ni Tyson, Mike Tyson, at saka nito ni Jake Paul. Alam nyo, kaya po nagiging exciting kasi tumatagal, dumadami yung mga eksperto, dumadami yung mga boxer at saka mga boxing expert yung nagsasalita. Talagang mapapaisip ka eh, may mga magaganda silang punto eh, di ba? Halimbawa po itong laban talaga ni Tyson versus Jake Paul, napaka-intriguing kasi totoo naman yung sinasabi nila, no? Ano yung mga katotohanan po sa sinasabi na yung pinakahuling nawawala sa isang boxer ay yung lakas, no? Kaya ang question diyan, may lakas pa ba si Tyson ngayong 58 siya? Kasi kung may lakas pa si Tyson, tandaan po ninyo, undisputed heavyweight champion yan, no? Yun yung ano eh. Kung tama po na scientifico na pag-aaral, ang huling nawawala sa boxer ay yung kanyang lakas, bilang 58 anyos, meron pa bang lakas si Tyson? Kasi
Walang problema yung patamaan mo yung non-boxer eh. 'Di ba? Hindi po yung skills ni ano ni skill set ni Jake Paul, talagang ano lang 'yan 'no, skill set 'yan ng mga, ah, kumbaga hindi pa seasoned na boksingero, 'no? Skill set 'to ng YouTuber na naglakas loob na mag-training, skill set 'to na, kaya nananalo dahil tinatapat sa mga non-boxer, 'di ba? Eh, isang pipitsuging boksingero na kapatid lang ni Tyson Fury, talo agad siya 'no? 'Yun yung problema ro'n, eh. 'Pag totoong boksingero yung kalaban, eh, kitang-kita na hindi pa po gaanong ano 'yun, kumbaga halos bagito pa rin yung kapatid na 'yun ni Tyson Fury. Ibig sabihin sa tunay na boksingero, kitang-kita yung ano, eh, kitang-kita yung diperensiya ng ano, eh, ng skill set nito na lumulutang na hindi pa gano'n, 'no? Kahusay talaga 'to si Jake Paul. Eh, hindi naman po simpleng boksingero si Mike Tyson. Undisputed champion yan, sanay po yan sa bugbugan, 'no? Tsaka heavyweight. Wala pa po nakakalaban si Jake Paul na heavyweight. Pati yung mga MMA, hindi naman po heavyweight ng MMA yung kinakalaban niya. Kaya mapapaisip ka eh. 'Di ba? Yun yung isa kong pinag-iisipan ngayon eh. Kung sinasabi natin na huli na nawawala sa boksingero yung lakas, eh delikado talaga si Jake Paul yan dahil kung may lakas pa si Tyson, kaya naman sumuntok. Nakikita natin. Ang laki po ng diferensya buhat nung nakita ng mga tao yung ano, lumapit po yung odds eh. Lamang pa rin si Jake Paul sa odds pero ang laki na po, parang yung in-announce, parang kalahati eh. Yung 50 mo, tamang 100 eh. No? Ngayon, putya, lumalapit na eh. Konti na lang yung diferensya kasi pinapakita ni Tyson yung ano, yung training niya eh. At mahirap po yung ginagawa ni Tyson eh, sobrang likot. Paano tatama si Jake Paul? Kung masusustain niya yun. Sa parte naman ni Jake Paul, yun nga po, may lakas din naman yung batang to. Bukod sa malakas, bata talaga. Talagang iba po yung stamina rin ng mga bata. Iba talaga ang galawan ng mga bata. Mga may edad na nagtatangka pa rin na maging ano, yung lumaban-laban. More on mental na lang yan. Naisip nila, kaya ko pa to. Kaya nagiging intriguing, no? Habang tumatagal, lalo na nagte-training. At nakikita natin, seryoso si Mike Tyson. Katunayan, hindi na muna siya nagpo-podcast ngayon. Alam niyo yung podcast niya, di ba? Doon sila yung ano eh, yung mga nakamariwana yung mga yan pag nagpo-podcast tapos nagkukwentuhan tungkol sa lahat ng bagay. Eh, tinigil muna ni Tyson, no? Talagang seryoso siya rito sa laban na to. Una, sana matuloy. Ikalawa, sana manalo si Tyson. Ang ganda kaya, no? Pag nanalo si Tyson, talagang ano. Tsaka, ano po yan eh, hindi po exhibition match, no? Parang professional match yan talaga. Okay, punta tayo rito sa kabila, no? Meron akong nabasa ngayon lang. Elite fighter na ba talaga? Kasi kinakantsawan ni Devin Haney na hindi sila magkalibel ni Ryan Garcia. Eh sabi ko naman, teka, ikaw ba elite fighter ka rin? Kasi galit na galit kamakailan niyan si kung ang pagbabatayan natin ay si Gervonta Davis, Tank Davis. Eh galit na galit yan si Devin Haney dahil pinakita na binugbog ni sa sparring, no? Binugbog ni Tank Davis. Eh kung bugbugin ka sa sparring tapos ang nakatalo lang kay Ryan Garcia ay si Tank Davis. Ay teka muna. Ikalawa kong punto diyan eh.
tignan niyo naman 'no, tignan niyo naman yung diferensya, pinapasarap lang natin. Kaya very intriguing, eh. Hindi nakakapag full blown ng laki si ano, si Ryan Garcia dahil merong clause na hanggang 10 pounds lang yung kaya mong ilaki. So, yun yung ano rito, eh, 'no, pareho na ba silang nasa prime? Pareho na ba silang nasa elite yung level nila? Depende sa pananaw niyo sa elite, eh, kasi 'di ba? Ah, Hindi mo naman makukuha yung elite status mo sa boxing ng ano, eh, ng isang shot, eh. Magiging elite ka lang kung tinatalo mo na yung mga elite fighters. At least naglalaban-laban na sila ngayon. Yun yung importante. Kasi iba na yung edad nila, mas bata sila kaysa yung mas kala Terence Crawford, eh. Kumbaga, kung balang araw wala nang makitang laban sa Terence Crawford at biglang lumaban sa kanila, talunin man nila, iba yung edad na, eh, 'di ba? Iba yung diferensya kaya hindi natin masasabi yan, eh, nasa pananaw na ng boxer yan kung nilagay niya yung sarili niya sa elite level. Minsan nasa boxer na rin yan, eh. Kung ikaw na mismo naglagay sa yun sa elite level at pangangalagaan mo yun at patutunayan mo na ikaw ay naroon sa level na yun, kaya lahat ng mga makalaban mo bubugbugin mo. Ang problema nila mental, eh, 'no? Takot sila pare-pareho na matalo. Pero si Ryan Garcia, ibang mental ang problema niya, may talo na 'yan, eh. Wala na dapat takot, 'no? Kaso nga iba yung kinatatakot niya, eh. Multo. Literal na multo. Yan lang po ang ating topic. Ngayon naman buksan na natin ang ating telon, para sa inyong mga katanungan. Pwede ko po kayong magbigay ng reaksyon. Pwede po kayong magtanong. Any topic na po, kahit hindi na po dito sa ating mga tinalakay. Alam nyo, mas maganda pa yung nagiging topic. Napuna ko lang, ha. Mas maganda pa yung nagiging topic natin mula sa mga tanong nyo, eh. Kasi actual na mga katanungan yan. Okay. Ano tayo? Mag-start na tayo magbasa.